Magandang araw mga Lods, magsisimula ang ating kwento na may isang malakas na lindol na yumanig sa buong mundo, na nagdulot ng mga piitan o dungeons na lumitaw sa buong lupain. Ang mga halimaw na lumitaw mula sa mga piitan o dungeons ay hindi naaapektuhan ng anumang normal na armas. Ang tanging makakalaban sa mga halimaw ay yaong lamang mga nakakuha ng supernatural na kapangyarihan na kilala bilang mga kasanayan o skills. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan upang talunin ang mga halimaw, ang mga may hawak ng kasanayan ay nagagawang mag-level up at palakasin ang kanilang mga sarili sa hindi inaasahang taas. Yaong mga makapangyarihang individual na nagbibigay inspirasyon sa parehong takot at paggalang, ay nagiging kilala bilang ang nagising o awaken. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang isang batang lalaki na naghahanda upang makipaglaban sa isang duwende o goblin. Ang binatang ito ang pangunahing bida ng ating kwento na pinangalanang Kisagari Tsukasa. Siya ay level 4 at may skill na tinatawag na Imitate. Bigla-bigla, itinaas ni Kisagari ang kanyang espada at sa kabutihang palad, nagawa niyang tamaan ang duwendeng ito. Subalit, ang hiwa ay masyadong mababaw. Kaya bilang resulta, nabigo ang kanyang kasanayan sa imitasyon na kopyahin ang kasanayan o skills ng target. Kaya naman medyo nadismaya si Kisagari sa puntong ito. Sa hindi inaasahan, biglang tumalon ang duwende upang salakayin si Kisagari. Ngunit ang nakakagulat, isang makapangyarihang tao ang biglang pumasok sa eksena at direktang pinatay ang halimaw. Sa pamamagitan ng pagsunog nito gamit ang kanyang kapangyarihang bowl ang apoy. Hindi ka dapat nahihirapang pumatay ng isang basura na ganyan, tanga. Wika pa ni Todo Kakero na nasa level 15, na may skill na tinatawag na Flame Master. Samantala, ayon kay Kisagari, si Todo Kakero ay itinuturing na nagniningning na bituin ng susunod na henerasyon ng mga Awaken. Ang dahilan nito ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Ang mga kasanayan o skills ay nagsimulang magpakita sa isang piling grupo ng mga tao sa parehong oras na unang lumitaw ang mga piitan o mga dungeons. Maaari nilang matukoy ang ranggo at kataasan ng isang tao bilang isang nagising o awaken. Sa sandaling ito, sinabi ni Todo Kakero kay Kisagari na huwag nang umupo roon ng may katangahang tingin sa kanyang mukha at simulan na ang pagkuha ng mga magic stones. Bukod dito, sinabi din niya sa kanya na subukang maging kapaki-pakinabang man lang. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabing naiintindihan niya. Samantala, tungkol sa Flame Master, ito ay itinuturing na isang napakalakas na kasanayan na nagpapahintulot kay Todo Kakero na manipulahin ang apoy sa gusto niya. Gayunpaman, ang kasanayan ni Kisagari na tinatawag na kasanayang gayahin o imitate skill. Hinahayaan siya nitong kopyahin ang kakayahan ng isang halimaw. Ngunit ang rate ng tagumpay ay napakababa at napilit pa siya nitong malagay sa panganib sa pamamagitan ng paglapit sa halimaw. Dagdag pa ni Kisagari, ito ay isang maling kasanayan. Sa kabilang banda, tinanong ni Yoshimura Riko, na isang level 10, na may skill na tinatawag na Herculean Strength, si Kisagari kung gaano katagal niya lilinisin ang piitan o dungeons. Alinsunod kay Ino Hayato na isang level 11, na may kasanayan na tinatawag na Thunderbolt, hindi man lang makalaban si Kisagari, at ang kanyang mga kasanayan ay talagang basura. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi na lang siya sumuko. Gayunpaman, sinabihan ni Todo Kakero ang kanyang mga kaibigan na huwag maging ganoon. Dahil ayon sa kanya, silang lahat na nandoon ay magkakasama o comrades. Kasunod nito, sinabihan ni Todo Kakero si Kisagari na subukan lang na sulitin ang kanyang basurang kasanayan o trash skill. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi ng mga binatang ito, tahimik lang si Kisagari sa sandaling ito. Samantala, ang dahilan kung bakit naging adventurer si Kisagari Tsukasa ay para pagalingin ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Kisagari Mayo. Siya lamang ang nag-iisa niyang pamilya, na may sakit na dinanas niya mula nang siya ay isinilang. Samantala, ang elixir ay isang omnipotent na gamot na nakakapagpagaling ng anumang sakit. Ayon kay Kisagari Tsukasa, hanggang sa magawa niya itong makuha, hindi niya kayang talikuran ang pagiging isang adventurer. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Yoshimura Riko si Todo Kakero kung ano ang target nila sa araw na iyon. Patanong namang sinabi ni Ino Hayato na hindi naman siguro sila pupunta o papasok sa silid ng boss ng mga halimaw. Kaagad,
Sinabi ni Todo Kakero na ang kanilang target ay ang lungga ng mga halimaw. Dagdag pa niya, kukunin nila ang lahat ng mga kayamanan para sa kanilang mga sarili. Nang walang kung ano-ano'y, ginamit ni Todo Kakero ang kanyang malalakas na apoy laban sa mga duwende. At dahil doon, si Todo Kakero ay nag-level up mula sa level 15 patungo sa level 16. Ayon sa kanya, kahit mga duwende lang ang mga iyon, pwede pa rin siyang mag-level up kung mapapatay niya ang mga ito. Sa kabilang panig, natigilan si Kisagari matapos niyang malaman na ang tanging paraan upang mag-level up ay ang pagpatay sa mga halimaw. Dahil ayon sa kanya, halos hindi nga niya matalo ang isang halimaw lamang. Bukod dito, kahit pa na sumali si Kisagari sa isang partido o grupo, papatayin lamang ni Todo Kakero at ng iba pa ang mga halimaw, kaya wala siyang magiging karanasan. Kaya ayon sa kanya, kung ganoon ang mangyayari, kung gayon ang pagsama sa kanila ay walang kabuluhan. Makalipas ang ilang minuto, dahil sa pagpatay sa mga halimaw, nakuha ni Todo Kakero kasama ang kanyang koponan ang kayamanan. Gayunpaman, sa halip na dumiretso sa tambak ng ginto, pumunta si Todo Kakero sa kabilang panig. At bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Hahaha, hindi ako makapaniwala na may bonus room talaga dito. Masayang sinabi ni Todo Kakero. Ang isang bonus room ay karaniwang puno ng mga mahahalaga at makapangyarihang mga bagay. Ngunit sa kabilang banda, malamang na nilagyan iyon ng mga bitag. Kung ang isang tao ay nagkataon na tumakbo at nabitag, siya ay maaaring agad na mapatay. Kaya sa sandaling ito, tinanong ni Yoshimura si Kakero kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa mga bitag. Agad namang sinabi ni Kakero na hindi iyon problema dahil mayroon siyang magandang ideya. Nang walang babala, biglang inatake ni Kakero si Kisagari. At bilang resulta, direktang bumagsak si Kisagari sa lupa. Pagkatapos nito, dinakma at sinakal na naman ni Kakero si Kisagari at sinabing, paumanhin tungkol dito Kisagari. Mamamatay ka para sa amin. Gayunpaman, naguguluhan si Kisagari sa sinabi ni Todo Kakero. Sa kabilang banda, tinanong ni Yoshimura si Kakero kung gagamitin niya ba si Kisagari para matrigger ang mga bitag. Alinsunod kay Hayato, medyo madilim ang plano ng paggamit sa kanilang kaklase bilang isang kuneho. Subalit sinabi ni Kakero sa kanila na naghahanap lang siya ng paraan para ma-recycle ang walang kwentang basura. Kasunod nito, binitbit at hinayla ng dalawang ito si Kisagari. Sunod namang sinipa ni Kakero si Kisagari papunta sa isang madilim na silid. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kakero kay Kisagari sa pagtulong sa kanila, at sinabi niya sa kanya na magkikita silang muli kung makakaligtas siya. Kaya naman talagang galit na galit si Kisagari sa puntong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga kay Kisagari. Makalipas ang ilang sandali, napatanong si Kisagari kung ano ang lugar na iyon, at habang nililibot ni Kisagari ang lugar, bigla siyang nakakita ng mabangis na mga mata, at ang nakakagulat, isang halimaw ang biglang lumabas mula rito. Samantala, ang bawat piitan o dungeon ay may sariling rango. Ang beginner, intermediate, advanced, heroic, at ang panghuling rango na wala pang kahit sinong nakasakop ay ang mythic. Sa kasamaang palad para kay Kisagari, nakatagpo siya ng isang God-Eater Fenrir na may level 80 at isa sa mga mythic beast. Kaya naman hindi makapaniwala si Kisagari sa kanyang nasaksihan. Napatanong pa siya kung ang lugar na iyon ba ay isang mythic rank dungeon. Haha, sinasabi mo sa akin na isang bitag sa loob ng mas mababang antas ng piitan ang nagdala sa akin dito. Hindi ito nakakatawa, sambit ni Kisagari. Gayunpaman, sinabi rin ni Kisagari na tumatanggi siya dahil ayon sa kanya, parehong biglang namatay ang kanyang mga magulang isang araw. At si Mayo na lang ang natitira niyang pamilya. Kaya alang-alang kay Mayo, tumatanggi si Kisagari na mamatay sa isang lugar na ganoon. Sa isang kisap mata, biglang inatake ni Kisagari ang halimaw na ito. Gayunpaman, wala siyang laban sa mythic beast na ito. At dahil doon, si Kisagari ay madaling natalo ng halimaw. Bukod dito, nabigo rin siyang kopyahin ang kakayahan ng target. Kaya naman napaisip na lamang si Kisagari kung iyon na nga ba ang katapusan. Nawalan na rin siya ng pag-asa sa puntong ito. Kaya humingi na lang siya ng tawad sa kapatid niyang si Mayo dahil siya ay isang walang silbing kapatid.
Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nakarinig si Kisagari ng boses ng isang babae na nag-uutos sa halimaw na umupo. Kaya naman talagang nabigla si Kisagari at nagtataka siya kung paanong nangyaring sumunod ang Fenrir sa utos ng babae. Good boy, Fenrir. Alam mo, mas maa-appreciate ko kung medyo naging malumanay ka sa kanya. Wika pa ng mapang-akit na babaeng ito. Higit pa rito, ayon sa kanya, si Kisagari ay isang mahalagang panauhin. Kasunod nito, ang napakarilag na nilalang na ito ay tinatanggap si Kisagari sa kanyang kastilyo. Sinabi rin niya sa kanya na masaya siya na makilala si Kisagari. Gayunpaman, gulat na gulat pa rin si Kisagari sa mga sandaling ito. Samantala, tinanong niya siya kung sino siya. Ngunit hindi sumagot ang nilalang na ito. Sa halip, sinabi niya na mas maganda ang kalagayan ni Kisagari kaysa sa inaasahan niya. Ngunit inakala niyang imposible pa rin iyon sa kalagayan ni Kisagari. Kaya naman naguguluhan si Kisagari sa sinasabi ng nilalang na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumulong ang magandang nilalang na ito kay Kisagari at sinabi sa kanya na iyon ay regalo mula sa kanya. Higit pa rito, sinabihan din siya ng magandang nilalang na ito na magpasalamat. Kaya naman si Kisagari ay natulala sa puntong ito. Gayunpaman, dahil sa ginawa ng babae sa kanya, ang kasanayang panggagaya o imitate ni Kisagari ay agad na nag-evolve at naging copycat. At bigla na lang, may lumabas na notification na nagsasabing nakatanggap si Kisagari ng napakaraming mana particles. Kaya ang kanyang antas o level ay agad na tumaas. Mula sa level 4, si Kisagari ay kamangha-mangha na umabot agad sa level 25. Samantala, hindi makapaniwala si Kisagari at naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari. Kung gayon, aalis muna ako ngayon. Wika pa ng babaeng nilalang na ito. Ngunit bago pa man siya makaalis, tinanong siya ni Kisagari kung maaari ba niyang ipaliwanag kung ano. Ngunit hindi na niya natapos pa ang pagtatanong. Nang biglang sumabat ang babaeng ito at sinabihan siyang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para talunin ang halimaw. Dagdag pa sa babaeng ito, kapag ginawa iyon ni Kisagari, makakaalis na siya sa Mythic Rank Dungeon Trickstar. Pagkatapos nun, ang magandang nilalang ay biglang nawala na parang bula. Samantala, ayon kay Kisagari, walang paraan upang manalo siya laban sa halimaw na iyon. Bigla-bigla, nagsimula ng sumalakay ang halimaw na ito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kisagari na harangin ang pag-atake ng halimaw sa pagkakataong ito. At dahil doon, na-activate na ang copycat skill ni Kisagari. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang notification na nagsasabi na nagsisimula ng kopyahin ang kakayahan ng target. Ngunit sa kabilang banda, naguguluhan pa rin si Kisagari kung paano niya lalabanan ang halimaw na iyon. Gayunpaman, bigla siyang natigilan. Matapos ipaalam sa kanya ng isang system na matagumpay niyang nakupya ang kakayahan ng target. Samantala, ang kasanayan ng God Eater Fenrir ay ang makalangit na autoridad o heavenly authority. Maaari nitong balutin ang katawan ng gumagamit ng kapangyarihan ng mga Diyos upang pahusayin ang mga pisikal na kakayahan hanggang sa sukdulang limitasyon. Kaya ayon kay Kisagari, kung gagamitin niya ang skill na iyon, baka manalo pa siya. Ngunit iyon ay tumatagal lamang ng 1 minuto. Kaya kailangan niyang maging maingat kung kailan iyon gagamitin. Bigla-bigla, ang God Eater Fenrir ay sumalakay na naman kay Kisagari. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Kisagari ang malalakas na pag-ataking iyon. Ayon sa kanya, napakagaan ng pakiramdam ng kanyang katawan. Mas mabilis siyang makapag-react sa mga bagay-bagay dahil tumaas ang level niya. Gayunpaman, nasupresa pa rin si Kisagari na nagawa niyang kopyahin ang husay ng Fenrir. Ayon pa sa kanya, ang imitate skill ay may napakababang pagkakataon na makopya ang skill ng target. Ngunit ang bagong kasanayan na copycat ay medyo nakakabaliw. Garantisado nitong nakukopya ang mga kasanayan ng kalaban pagkatapos na mahawakan. Ngunit naguguluhan si Kisagari tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maranasan ito mismo. Sa hindi inaasahan, biglang ginamit ng Fenrir ang kanyang kakayahan na tinatawag na puwersa ng Divine Wolf o Divine Wolf's Force laban kay Kisagari. At dahil doon, naging limitado ang mobility ni Kisagari dahil sa epekto ng skill. Sa sandaling ito, naguguluhan si Kisagari kung bakit hindi siya makahinga. Ang nakakagulat, isang notification ang biglang lumabas na nagsasabing matagumpay na nakupya ang Divine Wolf's Force skill.
At ayon sa sistema, maaaring gamitin ng tao ang presensya ng Silver Wolf para takutin ang mga kalaban. Bukod dito, ang epekto nito ay maaaring makahadlang sa mga galaw ng target. Gayunpaman, 10 segundo lang ang tinatagal nito at nagbabago ang tagal depende sa pagkakaiba ng antas ng target. Kaya't naiintindihan na ni Kisagari na ang maranasan ay nangangahulugan ng pagkuha ng kasanayan ng direkta. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, muntik na siyang umiyak. Nang walang babala, biglang natigilan si Kisagari. Nang umatake ulit sa kanya itong Fenrir. Gaya ng swerte, hindi natamaan si Kisagari. Samantala, ayon sa kanya, imposible na makakaligtas siya kung tinamaan siya noon. Sa isang iglap, muli siyang inatake ni Fenrir. Sa awan ng Diyos, nagawa ni Kisagari na harangin ang pag-atake ni Fenrir sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mauubusan na siya ng lakas sa puntong iyon. Bagamat mayroong 100% na pagkakataon na kopyahin ang kasanayan, mamamatay siya kung susubukan niyang makakuha ng isang hit mula doon. Ngunit, marahil sa makalangit na awtoridad na kasanayan o Heavenly Authority skill, maaaring makalaban pa si Kisagari. Kaya ayon kay Kisagari, gagawin niya yun o mamatay siya. Sa isang iglap, bigla niyang inactivate ang Heavenly Authority skill. Bilang resulta, isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang system sa eksena at sinabing matagumpay na nakopya ni Kisagari ang kakayahan ng target na tinatawag na Van Argen. Gayunpaman, siya ay mayroon na lamang 60 segundo na natitira na tagal ng kasanayan ng Heavenly Authority. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Kisagari. At agad na inatake ang Fenrir, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang skill na Van Argen. Sa kabutihang palad, nagawa niya itong tamaan. Gayunpaman, sadyang napakalakas ng Fenrir. Kasabay nito, 50 segundo na lamang ang natitira kay Kisagari na tagal ng kakayahan ng makalangit na awtoridad. Samantala, namangha si Kisagari sa husay ng makalangit na awtoridad dahil puno siya ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, gamit iyon, may pag-asa siyang manalo. Ngunit mayroon na lamang siyang 30 segundo bago matapos ang epekto ng Heavenly Authority skill. Kaya sinulit niya ang oras para tapusin ang Fenrir. Kailangan niyang talunin siya bago matapos ang oras. Bubugbugin ko siya gamit ang Van Argen. Galit na wika ni Kisagari. Sa isang kisap mata, muli niyang inatake ang halimaw sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan na Van Argen. Subalit sa kasamaang palad, hindi nito maabot ang Fenrir mula sa distansyang iyon dahil sa pagkakaiba ng antas. Kaya sa kasong iyon, nagpasya si Kisagari na tamaan na lang ng direkta ang Fenrir. Ngunit ang nakakagulat, biglang bumuka ang bibig ng Fenrir na ito, na para bang sinusubukan niyang gumawa ng counterattack. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito dahil hindi gumana ang kanyang plano. Bigla-bigla, isang malakas na pulang apoy ang biglang lumabas sa bibig ng halimaw. At bilang resulta, isang napakalakas na pagsabog muli ang nangyari sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kisagari na tumalon at naiwasan ang malakas na pag-ataking iyon. Subalit, hindi pa tapos ang Fenrir na ito. Kaya't naghanda na naman siyang gumawa muli ng panibagong pag-atake laban kay Kisagari. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang inihagis ni Kisagari ang kanyang espada patungo sa Fenrir. At sa kabutihang palad ay nataman niya ito sa mata. Gayunpaman, bago matapos ang oras, dali-daling lumapit si Kisagari para wakasan ang buhay ng Fenrir na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang sumigaw. At sinabihan si Kisagari na huminto. Kaya naman agad na napatigil si Kisagari sa oras na ito. Sa kabilang banda, na-activate ang skill na copycat ni Kisagari at matagumpay niyang nakopya ang skill na tinatawag na wordplay. Mahusay na paglaro. Iyon ay isang napakagandang pagganap. Sambit ng magandang nilalang na ito. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanila na tapos na ang laban. Bukod dito, naniniwala ang babaeng ito na nananawagan siya para sa isang mapayapang tea party. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung bakit niya ginagawa iyon. Agad namang sumagot ang babaeng ito at sinabi na iyon ay pamatay oras. Dagdag pa niya, ang mga adventurer ay halos hindi pumupunta doon. At kahit magawa pa nilang makapunta doon, karaniwang pinapatay sila kaagad ni Fenrir.
Kaya hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang tulad ni Kisagari. Samantala, tinanong niya si Kisagari kung gusto ba niyang marinig ang kanyang kahilingan. Agad namang nagtanong si Kisagari kung ano yun. Ayon sa babaeng ito, gusto niyang maranasan ang labas ng mundo para sa kanyang sarili. Dagdag pa niya, ang panlabas na mundo ay may maliit na dami ng mga particle ng mana, kaya hindi niya ito malayang ma-explore. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng kooperasyon ni Kisagari. Sa hindi inaasahan, agad na sumang-ayon si Kisagari sa magandang nilalang. At dahil doon, biglang natigilan ng babaeng ito nang marinig ang sagot ni Kisagari. Dahil hindi niya inaasahan ang agarang sagot. Subalit, sa isip ni Kisagari, nagkaroon ng maraming kawalan ng katiyakan, at hindi pa niya ito mapagkakatiwalaan. Ngunit salamat sa kanya na ang isang mahinang katulad niya ay nakalaban kay Fenrir. Higit pa rito, nadama ni Kisagari na ang pagtulong sa magandang nilalang ay para din sa kanyang pinakamahusay na interes. So, gusto mong makita ang labas ng mundo. Ngunit kung paano eksakto, wika ni Kisagari. Ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang mga salita, nang bigla siyang nawalan ng malay at direktang bumagsak sa dibdib ng magandang nilalang na ito. Ayon sa babaeng ito, parang naubos ni Kisagari ang kanyang lakas. Ngunit hindi niya siya masisisi. Gayunpaman, may kaunting malay pa si Kisagari. Nagawa pa niyang tanungin ang magandang nilalang kung ano ang pangalan nito. Sa isang iglap, ipinakilala ng babaeng ito ang kanyang sarili bilang si Loki. Bukod dito, sinabi din ni Loki na inaasahan niyang makatrabaho si Kisagari. Makalipas ang isang linggo, nagising si Kisagari ngunit ayon sa kanya, hindi pamilyar ang kisame na nakikita niya. Samantala, biglang napansin ni Kisagari ang nakaupong babae. Kaya agad niya itong tinanong kung sino siya. Magandang kalungkutan, nakalimutan mo na ba ako? Napaka-cold-hearted na lalaki. Wika pa ni Loki. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Kisagari ang batang babae kung siya ba si Loki-san. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Loki na maaari niyang tanggalin ang honorifics o masyadong paggalang at Loki na lang ay ayos na. Samantala, ayon kay Loki, akala niya na sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na ma-enjoy ang kanyang sarili sa outside world. Ngunit si Kisagari ay nakarete ng buong oras. Dagdag pa niya, lubos siyang ininip ni Kisagari. Sa hindi inaasahan, biglang pamatong si Loki sa ibabaw ni Kisagari. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung babawi ba siya sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kisagari na umalis muna at maaari silang mag-usap pagkatapos nun. Sa puntong ito, tinanong ni Kisagari si Loki tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay. Agad namang sumagot si Loki at sinabing dinala niya ang katawan ni Kisagari at nag-teleport sila sa isang beginner rank dungeon. Samantala, tinanong siya muli ni Kisagari kung paano niya siya dinala sa ospital. Ospital? Oh, yan pala ang tawag sa lugar na ito. Wika pa ni Loki. At ayon sa kanya, iniwan niya ang walang malay na katawan ni Kisagari sa lugar kung saan sila nag-teleport. Sa ganoong paraan, mahahanap siya ng isang dumadaang adventurer. Dinala siya doon ng nakahanap sa kanya. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung bakit hindi siya lumabas hanggang sa sandaling iyon, kung maaari siyang mag-teleport. Ipinaliwanag sa kanya ni Loki na ito ay dahil siya ay isang Diyos. Upang mapanatili ang kanyang tunay na anyo, kailangan niya ng napakaraming mana particles. Dahil ang kaharian na iyon ay may napakababang dami ng mana, siya ay maaaring magpakita lamang ng hindi pa gulang na anyo o ng anyo ng isang bata lamang. Kasunod nito, tinanong ni Loki si Kisagari kung tama ba siya na hindi siya makakapaglakbay ng malaya ng ganoon. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabi na sa tingin niya ay hindi. Dagdag pa niya, dadalhin si Loki sa pulisya para sa proteksyon. Sa hindi inaasahan, biglang hinampas ni Loki si Kisagari. Sa kabilang banda, tinanong ni Kisagari si Loki kung bakit niya ito tinulungan. Direkta namang sumagot si Loki at sinabi na ito ay dahil gusto niya ang kanyang kooperasyon. Siya ay magiging, ngunit hindi tinapos ni Loki ang kanyang mga salita at sinabing ese-save nila ang mga detalye para sa ibang pagkakataon. Kaya naman tila naguluhan si Kisagari sa sandaling ito. Bigla-bigla, ginamit ni Loki ang kanyang kapangyarihan para umalis sa lugar. Agad namang nagtanong si Kisagari kung saan siya pupunta.
Ayon kay Loki, hindi masama ang ugali niya para manghimasok anumang oras sa pamilya ni Kisagari. Pagkatapos ay nagpaalam ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat si Mayo sa eksena. At mukhang nag-aalala talaga siya para sa kanyang kuya. Kaya agad itong lumapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Isa kang malaking dummy, isang buong linggo kang nakoma. Sambit ni Mayo habang umiiyak. Dagdag pa niya, sinabi pa ng mga doktor na baka hindi na magising si Kisagari. Kaya naman nagulat si Kisagari dahil hindi niya alam na ganoon pala katagal siyang nakatulog. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Gayunpaman, laking tuwa ni Mayo na gising na si Kisagari. Ayon sa kanya, kung iniwan din siya ni Kisagari, siya. Pero hindi man lang siya pinatapos magsalita. Nang sabihin sa kanya ni Kisagari na ayos lang iyon. Sinabi rin nito sa kanya na wala siyang pupuntahan. Bukod dito, ayon kay Kisagari, sila lang ang pamilya ng isa't isa, kung tutuusin. Samantala, sinabi ni Mayo kay Kisagari na kailangan niyang umalis. Pagkatapos ay sinabihan din niya ito na magpahinga lang. Agad namang tumugon si Kisagari at sinabihan ang nakababatang kapatid na huwag masyadong pilitin ang sarili. Sa isang iglap, sinabihan siya ni Mayo na huwag mag-alala dahil ayon sa kanya, maganda na talaga ang pakiramdam niya lately. Jess, abala na siya gaya ng dati. Wika pa ni Kisagari. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpat muli si Loki at agad na tinanong si Kisagari kung kapatid niya ba iyon. Agad namang sinabi ni Kisagari na oo. Higit pa rito, sinabi din niya kay Loki na si Mayo na lang ang natitira niyang pamilya. Dagdag pa ni Kisagari. Si Mayo ay may sakit mula nang siya ay ipinanganak. Sinabi ng lahat ng mga doktor na walang lunas para sa kanyang kondisyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagsaliksik sa mga piitan o dungeons upang maghanap ng gamot na makakapagpagaling sa lahat ng karamdaman. Ang nakakagulat, biglang humingi ng tawad si Loki kay Kisagari dahil ayon sa kanya, ang sakit na dinadanas ng kanyang kapatid ay hindi maaalis kahit sa gamot pa na iyon. Kaya naman talagang nagulantang si Kisagari sa kanyang narinig. Agad niyang tinanong si Loki kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon kay Loki, ang pinagmulan ng sakit ni Mayo ay malamang na ang sumpa ng dungeons. Kahit na ang sumpa ay talagang nagmumula sa isang kasanayan, upang maging mas tumpak. Gayunpaman, hindi alam ni Loki kung sino ang gumawa nito, ngunit iyon ay gawa ng isa pang mythic rank na katulad niya. Kaagad, tinanong ni Kisagari si Loki kung tama ba siya na kung ang sumpa ay mula sa isang kasanayan, kung gayon ang pagpapabagsak sa Diyos na iyon na nagsumite nito ay siyang sisira sa sumpa. Agad namang sumagot si Loki at sinabi na ito ay tama. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Kisagari kay Loki na tatalunan niya ang Diyos na sumumpa sa kanyang kapatid na babae at pagagalinggan niya siya. Kasunod nito, tinanong niya si Loki kung tutulungan ba siya nito. Nang walang kung ano-ano'y, sumagot si Loki at sinabing tutulungan niya siya dahil curious din siya kung sino ang sumumpa sa kapatid niya. Agad namang nagpasalamat si Kisagari kay Loki. Samantala, sinabi ni Loki kay Kisagari na sa desisyong iyon, kailangan na nilang pumasok sa mga piitan o dungeons araw-araw para sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa niya, si Kisagari ay mangangailangan ng higit pang karanasan sa ilalim ng kanyang sinturon upang hamunin ang isang mythic rank na dungeon. Ayon kay Kisagari, gusto niya talagang gawin iyon, ngunit kailangan pa niyang pumasok sa paaralan. Gayunpaman, walang ideya si Loki kung ano ang paaralan. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Kisagari na ang lahat ng mga estudyante sa Tengetsu Academy, ang paaralang kanyang pinapasukan, ay nagising o naging awaken. Ito ay isang espesyal na paaralan para sa mga naglalayong maging adventurer. Well, alinman sa paraan. Magiging team na tayo mula ngayon, Loki. Wika pa ni Kisagari. Agad namang tumugon si Loki at sinabi kay Kisagari na inaasahan niya ang kanyang pakikipagtulungan. Makalipas ang 3 araw, sa isang day off, sa JDMO o Japan Dungeon Management Organization, sinabi ng babaeng ito na nasa harapan kay Kisagari na nangangamba siyang hindi siya papayagang pumasok sa piitan o dungeon bilang solo party. Sinabi rin niya sa kanya na isaalang-alang ang pagkakaiba ng antas. Dagdag pa ng babaeng ito, itinakda na kapag nag-iisang nakikipagsapalaran, ligtas lamang na harapin ang mga halimaw na nasa mas mababang antas kaysa kay Kisagari.
Siya ay pantay na matutumbasan laban sa mga halimaw ng parehong antas. At kapag nakikipaglaban sa mas mataas na antas na halimaw, magkakaroon ng malaking spike sa antas ng panganib. Gayunpaman, ayon sa babaeng ito, kasalukuyang nasa level 4 si Kisagari. Ang mga halimaw na lumilitaw sa beginner rank dungeon na Goblin's Den ay at least nasa level 5. Kaya't sinabi niya sa kanya na alam niyang hindi ito malaking pagkakaiba, ngunit ang mga patakaran ay mga patakaran. Bilang resulta, nina si Loki sa babaeng staff. Tinanong pa niya si Kisagari sa kanyang isip kung dapat ba niya itong gawing pinong karne para sa kanya. Subalit, sinabihan lang siya ni Kisagari na huwag magsalita ng mga ganyan. Bukod dito, sinabi rin ni Kisagari kay Loki na tandaan na nagpasya silang huwag ipakita sa kanila ang kanyang tunay na D-card. Samantala, sa huling pagpasok ni Kisagari sa isang dungeon, siya ay nasa level 4 pa lang at ang kanyang skill o husay ay ang imitate o ang panggagaya. Nasa file pa rin ng JDMO ang petsang iyon. Naging level 25 na siya mula nun, at iba na ang kanyang kakayahan sa sandaling iyon. Tiyak na magiging sakit sa puwet kapag nalaman nila iyon. Gayunpaman, ayon kay Loki, medyo mapagparaya si Kisagari. Ngunit tinanong niya siya kung tamad lang ba siya. Gayunpaman, inanyayahan lang ni Kisagari si Loki na umalis na dahil ayaw niyang magdulot ng eksena. Subalit sinabi sa kanya ni Loki na masyadong maaga pa para bumalik. Kasunod nito, inutusan niya itong subukang gumamit ng wordplay sa halip. Dahil naisip niya na ang mga resulta ay magiging kawili-wili. Samantala, ang wordplay ay ang kasanayang kinopya ni Kisagari mula kay Loki noon. Ngunit ipinagbabawal na i-activate ang anumang mga kasanayan doon. Subalit gayunpaman, nagpasya pa rin si Kisagari na subukan ito. Pasensya na po, posible bang mag-isa na pumasok sa isang piitan? Sambit ni Kisagari. Pagkatapos nito, bigla niyang inactivate ang skill na tinatawag na wordplay. At dahil doon, agad naman siyang sinang-ayunan ng babaeng ito. Pagkatapos ay tinanong si Kisagari ng babaeng ito kung maaari ba niyang makita ang kanyang D-card para maproseso niya ang kanyang kahilingan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Kisagari si Loki kung tama ba siya na hindi nila malalaman na gumamit siya ng isang kasanayan. Kaagad, sinabihan ni Loki si Kisagari na huwag matakot dahil, ayon sa kanya, ang pag-activate ng wordplay ay hindi madedetect ng iba. Dagdag pa niya, iyon ay isang kasanayan ng Diyos. Kaya sa isip ni Kisagari, sa tingin niya ay minaliit niya si Loki. Sa kabilang banda, iniisip ni Loki kung imahinasyon niya lang ba iyon o nakakaramdam lang siya ng kawalang galang. Sa sandaling ito, nakapasok na sina Kisagari at Loki sa tarangkahan ng dungeon, na kumukonekta sa bawat dungeon, at hinahayaan ng isang tao na malayang pumunta at makapunta sa anumang dungeon na gusto niyang bisitahin. Samantala, ayon kay Kisagari, hindi mahalaga kung anong piitan o dungeon ang dapat niyang lupigin o kung anong halimaw ang dapat niyang patayin. Kung ito ay upang mabasag ang sumpa ni Mayo, papatayin niya kahit isang Diyos pa. Sa kasalukuyang panahon, sa Goblin's Den F1, tinanong ni Loki si Kisagari kung ano ang eksaktong gagawin nila sa sandaling nasa dungeon sila. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabing gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating niya sa sandaling iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang duwende na nasa level 5 ang biglang sumulpot sa harapan nila. Sa isang iglap, sinabi ni Kisagari, na isang level 25 na may kakayahan na copycat, na magsisimula na siya. Sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang lakas laban sa mga nilalang na iyon. Sa isang kisap mata, sinunggaban na ni Kisagari ang halimaw. Sa kabutihang palad, mabilis niyang nagawa, na mapatay ang duwende na ito. Gayunpaman, tinanong ni Loki si Kisagari kung bakit lubos siyang nasisiyahan. Dagdag pa niya, gaya ni Kisagari ngayon, ang mga kalaban na tulad ng mga iyon ay halos hindi isang hamon. At least hayaan mo akong maging masaya, okay? Tugon naman ni Kisagari, at ayon pa sa kanya, iyon ang unang beses na natalo niya ang isang duwende ng mag-isa. Gayunpaman, sinabihan siya ni Loki na level 25 na siya. Siyempre, matatalo niya sila. Samantala, ang dahilan kung bakit tumaas ang antas ni Kisagari ng ganoon kalayo ay dahil binigyan siya ni Loki ng malaking halaga ng mana particles. Salamat ng dahil doon, kaya na niyang talunin ang mga duwende na hindi niya kayang talunin ng mag-isa noon.
nang walang gaanong pawis. Kaya naman nagpasalamat si Kisagari kay Loki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay may utang sa kanya. Subalit, ayon kay Loki, sa katunayan, ito ay isang simpleng gawain lamang para sa kanya. Kasunod nito, tinanong ni Loki si Kisagari kung ano ang susunod. Direkta namang sumagot si Kisagari at sinabi na sila ay patuloy na patungo sa mas malalim. Dahil ang layunin nila ay makarating sa silid ng boss ng mga halimaw. Sa puntong ito, habang papunta na sila sa Goblin's Den F5, biglang sinabi ni Loki na sa totoo lang, ang lugar na iyon ay sobrang nakakabagot. Kaya naman tinanong siya ni Kisagari kung may inaasahan ba siyang iba. Sa isang iglap, sinabi ni Loki na malinaw naman. Inaasahan niya ang isang kapana-panabik na labanan na magpapataas ng dugo. Ngunit sa lumalabas, wala sa mga halimaw doon ang matatawag na mga kalaban ni Kisagari. Dagdag pa ni Loki, iyon ay isang seryosong issue. Bigla-bigla sinabi ni Loki kay Kisagari na tingnan iyon, at ayon sa kanya. Ang pangunahing puwersa ay idinisenyo upang ipakita ang kanyang sarili. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, napakamaraming kalaban. Kaya tinanong niya si Loki kung ibig bang sabihin nun, malapit lang ang silid ng boss ng mga halimaw. Sa isang kisap mata, biglang inatake ni Kisagari ang mga halimaw na ito dahil ayon sa kanya. Ang unang makahakbang ay siyang mananalo. Sa kabilang banda, kahit laban sa napakaraming duwende, walang kahirap-hirap silang tinalo ni Kisagari. Bilang karagdagan, nag-aalala si Kisagari kung kaya niya bang labanan sila. Ngunit ayon sa kanya, iyon ay parang isang naglalakad lang sa parke. Ang nakakagulat, isang batalyon ng mga duwende, ang biglang lumapit para salakayin si Kisagari. Ngunit hindi natinag si Kisagari. Sa halip, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang espada upang ipagtanggol ang sarili. Kaya naman nagulat si Loki sa ipinakita ni Kisagari sa sandaling ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinubukang pigilan ni Loki si Kisagari. Ngunit hindi niya ito pinakinggan dahil huli na ang lahat. Bilang resulta, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Maging ang lupa ay nagkaroon ng bitik dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Kisagari. Ang ganda, para lang akong, wika pa ni Kisagari, ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang mga salita, nang biglang may naramdaman siyang kung ano-ano sa katawan niya na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Kasunod nito, tinawag siyang tanga ni Loki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya na huminto. Higit pa rito, ayon kay Loki, iyon ang kabayaran ng paggamit ng mga divine technique sa kanyang mahinang katawang tao. Gayunpaman, nagtaka si Kisagari dahil hindi iyon nangyari noong ginamit niya ito noon. Kaya sinabi sa kanya ni Loki na sinabi niya na may katawan ng tao. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na tandaan na si Kisagari ay gumagamit ng Heavenly Authority noong panahong iyon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kisagari kung hindi niya ba magagamit ang kakayahan ni Fenrir maliban kung mayroon siyang makalangit na awtoridad na aktibo. Agad namang sumagot si Loki at sinabi na tama iyon. Dagdag pa niya, iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon sa kanya. Ipinagbabawal niya ang paggamit ng makalangit na awtoridad gayon din ang lahat ng iba pang kasanayang kinopya ni Kisagari mula kay Fenrir. Kaya naman talagang nabigla si Kisagari sa sinabi ni Loki. Gayunpaman, ayon kay Loki, iyon ay isang kapansanan upang hindi magsimulang masyadong umasa si Kisagari sa kanyang alas na baraha. Bilang karagdagan, ito ay tinawag na isang alas na baraha dahil dapat save iyon ni Kisagari sa pinakamahusay para sa huli. Kaya naman sinabi na lamang ni Kisagari na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang panindigan ang mga manlilinlang na Diyos. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sina Kisagari at Loki sa magarbong pasukan ng mga duwende. Samantala, ang Goblin King ang huling boss ng Goblin's Den. Ang kasanayan nito na tinatawag na Summon Underling, ay nagbibigay daan dito na magpatawag ng mas maraming Goblin Ads. Ang kayang talunin ang boss na iyon ay sinasabing pagsubok kung ang isang nagising o awakened ba ay may kung ano ang kinakailangan. Sige, gawin na natin ito. Sambit ni Kisagari. Sa sandaling ito, ayon kay Loki, ang boss ay mukhang lubos na kumpiyansa tungkol sa pagiging isang goblin lamang. Gayunpaman, nagtataka si Kisagari kung bakit. Dahil ayon sa kanya, dapat ay nakaramdam siya ng takot.
ngunit wala man lang siyang nararamdaman. Ang nakakagulat, biglang ginamit ng boss na ito ang kanyang kakayahan para magpatawag pa ng mga duwende. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, kumpara kay Fenrir, hindi big deal iyon. Malamang kayanan niya ang kanyang sarili. Ngunit sa hindi inaasahan, nakakagulat na ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan para sa duwende na ito at sinabing, sindihan ng apoy ang galit at puot. Kaya bilang resulta, ang Goblin King at ang mga nasasakupan nito ay naging isang berserk na kalagayan. Agad-agad, tinanong ni Kisagari si Loki kung ano ang kanyang ginawa. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Loki na iyon ay pagsubok para sa kanya. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Kaya naman tila natigilan si Kisagari sa sinabi ni Loki. Ngunit bigla din siyang ngumiti. Kasunod nito, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay isang napaka-Spartan na Diyos. Nang walang kung ano-ano'y, nagsimula ng umatake ang mga goblins kay Kisagari. Kaya sa isang iglap, agad ding naghanda si Kisagari para sa counterattack. Sa kabaligtaran, ayon kay Loki, kung hindi kayang talunin ni Kisagari ang mga halimaw na iyon. Nang hindi gumagamit ng kasanayan sa Heavenly Authority, ang kanyang mga inaasam-asam ay hindi rin nararapat na isaalang-alang. Sa kasalukuyang panahon, si Kisagari ay napapalibutan na ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, madali pa rin niyang nagawang talunin ang mga duwende na ito isa-isa. Ngunit dahil sa kakayahan ng Haring Duwende, patuloy pa rin ang pagdami ng mga duwende. Ayon kay Kisagari, hindi na niya sila kayang i-one-shot dahil sa ginawa ni Loki. Dagdag pa rito, ang mga duwende ay patuloy na dumarating sa mga pulutong. Dahil sa kakaibang husay ng Summon King na ito, walang katapusan ang paglabas nila. Bukod dito, dahil ang Goblin King ay may berserk status, lahat ng mga goblins na tinatawag niya ay may parehong berserk status din. Maliban kung matalo ni Kisagari ang hari ng mga duwende, siya ay may ipit sa pakikipaglaban sa matatalong labanan. Kaya't sa kasong iyon, nagpa siya si Kisagari na selyohan ang kakayahan ng hari ng duwende upang hindi na ito magbigay pa ng problema sa kanya. Sa isang iglap, biglang inactivate ni Kisagari ang kanyang wordplay skill. Kasunod nito, agad niyang inutusan ang Haring Goblin na huwag gumamit ng anumang kasanayan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas ang halimaw na ito mula sa kapangyarihan ni Kisagari. At bilang resulta, agad na sumugod ang Haring Goblin para salakayin si Kisagari. Sa kabutihang palad, nagawang harangin ni Kisagari ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, dahil sa puwersa ng Haring Duwende, tumalsik pa rin si Kisagari. Sa sandaling ito, napatanong si Kisagari kung ano ang nangyari. Agad namang sinabi sa kanya ni Loki na mayroon siyang tamang ideya. Dagdag pa ni Loki, gagana sana ito kung hindi niya binigyan ng Goblin King ng berserk status. Bukod dito, sinabi rin ni Loki na ito ay masyadong masama. Kaya naman napagtanto ni Kisagari, na ang kakayahan ng hari ng Goblin ay hindi selyado. Sa kabaligtaran, ipinagpatuloy ng Haring Duwende ang pagtawag sa kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, sinabihan ni Loki si Kisagari na ang kalaban na balak niyang hamunin ay isang Diyos. Kaya't kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabago ang sitwasyon sa ganoong uri ng suliranin. Kaagad, naunawaan ni Kisagari na ang naglagay ng sumpa kay Mayo ay ang boss ng isang mythic rank dungeon, tulad ni Loki. Kaya kung siya ay mahihirapan na talunin ng isang kaaway tulad ng Goblin King, hindi niya kailanman magagawang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Samantala, tinanong ni Loki si Kisagari kung kaya pa ba niyang lumaban. Kaagad, sumagot si Kisagari at sinabi, na syempre kaya niya, mata sa mata, at ngipin sa ngipin. Bigla-bigla, lumapit si Kisagari para salakayin ang Haring Duwende. Gayunpaman, nakatitig lang sa kanya ang halimaw na ito. At ang nakakagulat, biglang umungol ng napakalakas ang Haring Duwende na ito. At naghahanda na naman na gamitin ang kanyang summoning underlying skill. Mukhang ginamit mo ang summon underlang, wika ni Kisagari. Pagkatapos nito, sinabi niya sa hari ng duwende na kukunin niya ang kanyang kakayahan para sa kanyang sarili. Sa isang iglap, ang copycat skill ni Kisagari ay na-activate at matagumpay na nakopya ang skill ng target. At agad-agad din, inactivate ni Kisagari ang summon underlang skill.
Kaya naman ang mga halimaw na ito ay natigilan lahat sa sandaling ito. Sa kabilang panig, napapaisip si Kisagari kung ano ang lalabas na. Ngunit hindi man lang niya natapos ang kanyang mga salita, nang bigla siyang natulala, pagkatapos niyang makita na lumabas ang isang cute at maliit na Fenrir. Sa oras na ito, hindi makapaniwala si Kisagari sa nangyari. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Loki na humalaklak. Gayunpaman, tinanong ni Kisagari si Loki kung tama ba siya, na iyon ang parehong Fenrir na nakalaban niya sa Mythic Rank Dungeon. Bilang karagdagan kay Kisagari, siya ay maliit, ngunit nakikita pa rin niya ang pagkakahawig. Sa hindi inaasahan, isang batalyon ng mga duwende na naman ang biglang lumapit upang salakayin sina Kisagari. Agad-agad, sumugod din ang munting Fenrir sa mga kalaban. At sa isang iglap, ginagamit ng maliit na Fenrir ang kakayahan nito para wasakin ang mga halimaw na ito. Bilang resulta, isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Kaya naman talagang namangha si Kisagari sa ginawa ng munting Fenrir. Pagkatapos nun, tinanong ni Kisagari ang munting Fenrir kung lalaban din ba siya sa kanyang tabi. Agad namang tumugon sa kanya si Fenrir sa pamamagitan ng pagtahol. Sa puntong ito, sinabi ni Kisagari sa maliit na Fenrir na ipapaubaya niya sa kanya ang maliliit na duwende. Agad namang sumang-ayon si Fenrir. At sa oras na ito, mas tiwala na si Kisagari. Lalo na, mayroon na siyang katuwang sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa sandaling iyon ay isa laban sa isa. Bigla-bigla, inihampas ng Haring Duwende ang kanyang sandata kay Kisagari. Sa kabutihang palad, nagawa itong harangin ni Kisagari. At dahil doon, ginamit din ni Kisagari ang kanyang makapangyarihang espada. At direkta niyang tinarget ang paa ng Haring Duwende. Gaya ng swerte, nagawang malaslas ni Kisagari ang paa ng Haring Duwende, na naging sanhi ng direktang pagbagsak ng halimaw sa lupa. Samantala, habang ang Haring Goblin na ito ay nakarete parent sa lupa, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, matapos niyang makita ang kanyang mga alagad na pinatay nitong munting Fenrir. At dahil sa nangyari, agad na sinunggaban ni Kisagari ang pagkakataon, upang wakasan ang buhay ng Haring Duwende na ito. Sa kasamaang palad, ang pag-atakeng iyon ay hindi nakapatay sa Hari ng Duwende. Kaya naman agad na inutusan ni Kisagari ang maliit na Fenrir na tapusin ang Hari ng Goblin. Sa isang kisap mata, agad na sumunod ang munting Fenrir na ito sa utos ni Kisagari. Bukod dito, bigla ding tumalon si Kisagari, at diretsyong sinaksak ang ulo ng Haring Duwende para masigurado ang pagkamatay nito. Salamat sa Diyos, sa wakas ay nagawa na rin nilang matalo at mapatay ang Goblin King. Samantala, ayon kay Loki, matalinong gumamit ng summon underlang laban sa Goblin King na iyon. Ngunit dahil lang natalo ni Kisagari ang isang baguhan na boss ng dungeon, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang maging bastos. Gayunpaman, sumagot naman si Kisagari at sinabi kay Loki na napagtanto niya iyon. Dagdag pa niya, iyon ay beginner rank lamang, ngunit nagawa pa rin niyang clear ito ng solo. Kaya't patuloy siyang lalakas, hanggang sa mapatay niya ang Diyos na sumumpa sa kapatid niya. Sa kabilang banda, tinanong ni Loki si Kisagari kung ano ang ipapangalan niya sa maliit na iyon. Pangalan, pag-isipan ko, Lufen, tatawagan ko siyang Lufen, wika ni Kisagari. Gayunpaman, ayon sa kanya, ito ay isang playoff lamang ng pangalang Fenrir. Kasunod nito, sinabi ni Kisagari na sapat na iyon sa araw na iyon. Pagkatapos ay inanyayahan na niya silang bumalik at ipagpalit ang mga mahiwagang bato at bumili ng masasarap na pagkain para sa kanyang kapatid na si Mayo. Agad namang sumang-ayon sina Loki at Lufen. Ayon pa kay Loki, gusto din niyang kumain ng matatamis. Makalipas ang ilang saglit, hindi makapaniwala ang babaeng nasa harapan na solong nilinis ni Kisagari ang isang dungeon. Kaya sinabi niya sa kanya na mayroong mga magic stones bilang patunay ng pagkumpleto. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya na gusto niyang palitan iyon ng pera. Agad sumang-ayon kay Kisagari ang babaeng ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na bigyan siya ng ilang sandali habang ipinagpapalit niya ang mga ito. Ngunit napapaisip pa rin ang babaeng ito, kung paano eksaktong pumasok si Kisagari sa piitan o dungeon ng solo bilang isang level 4 lamang. Samantala, natapos na ni Kisagari ang kanyang transaksyon, kaya oras na para umuwi.
Ngunit bigla siyang natigilan, matapos niyang makita ang isang grupo ng mga tao. Sa kabaligtaran, tinanong ni Kakeru ang babaeng nasa harapan niya na nagngangalang Hoshigane, kung hindi ba siya makikipagtambalan sa kanya. Sa kabilang panig naman, ayon kay Kisagari, ang babaeng iyon ang sinasabing numero 1 awaken. Gayunpaman, humingi ng tawad si Hoshigani kay Kakeru dahil wala siyang interes sa kanya. Kaya laking gulat ng mga lalaking ito sa sinabi ni Hoshigani. Ayon kay Kisagari, napakasakit nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tinawag ni Hoshigani si Kisagari. Kaya naman natigilan si Kakeru sa puntong ito. Subalit lumingon lang si Kisagari na parabang hindi niya naririnig ang pagtawag ni Hoshigani. Kaya diretso nang pumunta si Hoshigani sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na hindi niya inaasahang madadaanan niya siya doon. Ngunit sinabi ni Hoshigani na nangyari na. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na pumunta siya doon upang hanapin siya. Kaya naman laking gulat ni Kisagari nang marinig ito. Agad namang ipinahayag ni Hoshigani na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala niyang receptionist. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang nagising o awakened na pumasok sa isang piitan ng mag-isa habang nasa level 4 pa lamang. Kaya sigurado si Hoshigani na alam na niya kung sino ang tinutukoy niya. Samantala, si Hoshigani rin ay nasa parehong klase ni Kisagari at Kakeru at numero 1 estudyante sa Tengetsu Academy, ang paaralan ng mga awakened. Isama pa ang kanyang magandang mukha, at ang media na bumubuntot sa kanya. Ngunit kay Kisagari, siya ay isang batang babae lamang na malayo sa kanyang liga. Balik tayo sa eksena, sa isip ni Kisagari, malamang na sinabi iyon ng receptionist kay Hoshigani matapos mawala ang epekto ng wordplay. Dagdag pa niya, sa tingin niya, isang pagkakamali ang puwersahang pagpasok sa dungeon. Gayunpaman, tahimik lang si Kisagari sa puntong ito. Kaya naman sinabi sa kanya ni Hoshigani na kung mahirap ipaliwanag, maaari niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card sa halip. Maliban na lang kung may nakalagay doon na hindi niya maipakita sa kanya. Bilang resulta, nagulantang si Kisagari sa sandaling ito. Anong tingin yan? Wala ka naman talagang tinatago diba? Sambit ni Hoshigani. Sa kabilang banda, sinabi ni Loki kay Kisagari na hinayaan niyang akitin siya ni Hoshigani ng ganoon kadali. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya naaakit. Gayunpaman, nakalimutan niyang siya lang ang nakakarinig kay Loki. Kaya tila naguluhan si Hoshigani sa sinabi niya. Agad namang sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na wala lang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung tama ba siya na kailangan lang niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card. Sa hindi inaasahan, biglang sumabat si Kakeru at sinabing, "Yao, long time no see." Kisagari. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito. Samantala, ayon kay Kakeru, narinig niyang nakalabas si Kisagari ng ligtas. Kaya sinabi niya sa kanya na napakasayang makita siya muli. Alinsunod kay Hayato, natutuwa silang makitang ligtas at maayos si Kisagari. Bukod dito, sinabi rin ni Yoshimura na aasahan niya ang isa sa mga miyembro ng kanilang partido. Dahil dito, hindi nakaimik si Kisagari sa sandaling ito habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa kabilang panig, sinabi ni Kakeru kay Hoshigani na tatanungin siya nito ng isa pang beses. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung hindi ba siya sasama sa kanila. Dagdag pa niya, sila ang magiging pinakamalakas na partido sa buong Jap. Ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita. Nang bigla siyang tinalikuran ni Hoshigani at sa halip ay direktang tinanong si Kisagari kung maaari ba niyang ipakita sa kanya ang kanyang D-card sa sandaling iyon. Dahil doon, mukhang napahiya si Kakeru sa oras na ito. Samantala, ipinakita ni Kisagari ang kanyang D-card kay Hoshigani. At habang tinatitigan ito ni Hoshigani, nakumpirma niya na talagang si Kisagari ang nag-clear ng solo sa dungeon na iyon. Dagdag pa niya, iyon ay medyo kahanga-hanga. Sa kabilang banda, nagulantang ang mga binatang ito matapos nilang marinig na nilinis ni Kisagari ang isang piitan. Gayunpaman, ayon kay Hoshigani, si Kisagari ay nag-level up ng mataas. Kaya natural lang na matalo niya ang boss. Gayunpaman, nagpasalamat si Kisagari dahil na-update niya ang impormasyon sa kanyang pekeng D-card. Ngunit sinabihan siya ni Loki na sa palagay niya ay dapat siyang magpasalamat sa kanya. Samantala, ayon kay Hoshigani,
ang pag-clear ng dungeon sa mababang antas. Hindi niya inaasahan na may napakaraming nakatagong talento si Kisagari. Subalit sa isip ni Kisagari, lahat ito ay salamat kay Loki. Ang nakakagulat, biglang sumabat si Kakeru at sinabi na nagsisinungaling si Kisagari. Dagdag pa niya, walang paraan na matatapos ni Kisagari ng solo ang isang dungeon. Higit pa rito, sinabi rin ni Kakeru na imposible iyon sa talunan na may kasanayang basura tulad ni Kisagari. Kaya susugal siya na nanday talaga si Kisagari. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Kakeru na tatahimik siya tungkol dito kung magiging malinis si Kisagari. Gayunpaman, tinanong ni Hoshigani si Kakeru kung seryoso ba siya, dahil ayon sa kanya, walang paraan para mapeke ang isang D-card. Samantala, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung tama ba siya na siya ay libre. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung gusto niya, pwede silang maging magkasama. Dagdag pa ni Hoshigani, maaari silang pumunta sa isang dungeon ng magkasama minsan. Bilang resulta, nagulantang si Kisagari sa sinabi ng magandang bani-bani. Bukod dito, hindi rin makapaniwala si Kakeru sa kanyang narinig. Tinanong pa niya si Hoshigani kung baliw ba siya. Tinanong din niya ito kung bakit mas pinipili niya si Kisagari kaysa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag niyang hayaang lokohin siya ni Kisagari dahil ayon sa kanya, si Kisagari ay walang kung anong espesyal na kinakailangan upang malinis ang isang piitan o dungeon ng solo. Tingnan mo, hindi ako papatol sa iyo para dito. Samahan mo ako, Hoshigani. Madali nating matatalo ang mga intermediate rank dungeon kung ikaw lang ay. Wika pa ni Kakeru, ngunit man lang siya natapos ulit sa pagsasalita. Nang biglang sumabat si Hoshigani at tinanong siya kung hindi pa rin ba siya tapos magsalita. Kasunod nito, sinabi ni Hoshigani na nilinis ni Kisagari ang dungeon sa kanyang sarili at ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi niya masabi ang parehong mga salita para kay Kakeru na palaging nakikipaglokohan sa kanyang mga kaibigan. At saka, sinabi ni Hoshigani kay Kakeru na hindi niya kailanman nagustuhan ang mga taong tulad ni Kakeru. Kaya naman talagang napahiya si Kakeru sa puntong ito. Gayunpaman, isang huling bagay, sinabi ni Hoshigani na hindi ibig sabihin na hindi niya alam ang lahat ng ginawa ni Kakeru. Bilang resulta, nagalit si Kakeru kay Kisagari. Hayop ka, hindi mo naman ako tinatarantado kahit kanino, di ba? Galit na wika ni Kakeru habang dinidibdiban niya si Kisagari. Kaya't si Kisagari ay naguguluhan sa sandaling ito kung ano ang dapat niyang gawin. Maaari ba siyang gumawa ng dahilan o ipagpaliban ito? Ngunit iyon ay masakit, nang walang kung ano-ano'y. Biglang umatake si Kakeru kay Kisagari. Subalit malayo na ang agwat nila ngayon. Kaya naman madali lang naiwasan ni Kisagari ang kamao ni Kakeru. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Kakeru ang kanyang kapangyarihang apoy laban kay Kisagari. Agad namang sinabihan ni Kisagari si Kakeru na huminahon. Ngunit talagang galit na galit si Kakeru. Sinabihan niya si Kisagari na tumahimik. Kasunod nito, agad na niya siyang inatake gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Gayunpaman, ang nakakagulat, biglang umeksena si Hoshigani at agad na pinigilan ang pag-atake ni Kakeru. Kaya naman parehong natigilan sina Kakeru at Kisagari sa sandaling ito. Kasunod nito, tinanong ni Hoshigani si Kakeru kung may ideya ba siya sa kanyang ginagawa. Dagdag pa niya, ipinagbabawal na gumamit ng mga kasanayan sa labas ng dungeon. Ngunit ayon kay Kakeru, kasalanan iyon ni Kisagari. Kaya naman sinabi ni Hoshigani na namangha siya na nagawa pa ni Kakeru na sabihin iyon ng nakataas ang noo. Sa hindi inaasahan, biglang hinawakan ni Hoshigani ang kamay ni Kisagari at inanyayahan siyang umalis na. Subalit naguguluhan si Kisagari kaya tinanong niya si Hoshigani kung saan sila pupunta. Sa kabilang panig naman, sinabi ni Kakeru na nanunumpa siya na tatanggalin niya ang maskara ni Kisagari. Bukod dito, sinabi rin niya na sa kanya si Hoshigani. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sina Kisagari at Hoshigani sa beginner rank dungeon Kobold Settlement. Ang Kobold Settlement ay isang beginner rank dungeon na may inirekomendang level na 15. Sinundan ni Kisagari si Hoshigani doon gaya ng pakiusap niya, ngunit nalilito siya sa kung ano ang inaasahan niyang maisakatuparan. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung ayos lang ba siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng mag-isa.
Agad namang sumagot si Hoshigani at sinabing wala namang problema. Pagkatapos ay sinabihan din niya siya na tingnan muna ang kanyang halimbawa. Sa isang kisap mata, biglang umatake ang mga kobold na ito kay Hoshigani. Ngunit sa isang iglap, nagawa niyang patayin at wasakin ang mga halimaw na iyon. Kaya naman talagang namangha si Kisagari sa kanyang nasaksihan. Sa kabilang banda, biglang napansin ni Loki ang espada ni Hoshigani. Kaya tinanong ni Kisagari si Loki kung may alam ba siya tungkol dito. Agad namang sumagot ng oo si Loki pagkatapos nito. Isang bagong kobold ang nakakagulat na lumapit upang salakayin si Kisagari. Kaagad, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na siya naman. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang makakaya. Sa isang iglap, ginamit ni Kisagari ang kanyang makapangyarihang espada para wasakin ang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kobold na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nagawa pa niyang harangan ang pag-atake ni Kisagari at gumawa ng counterattack, na naging dahilan upang mapa-atres si Kisagari. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hoshigani na manatiling alerto dahil ayon sa kanya, ang kobolds ay matatalino, hindi tulad ng mga goblins. Dagdag pa niya, mayroong dalawang paraan upang mapabagsak ang isang kaaway na may kalasag. Maaari niyang masira ang kalasag sa pamamagitan ng puwersa, o gumamit ng isang pagkukunwari upang makalampas dito. Bilang resulta ng pagtuturo ni Hoshigani, nagawang talunin ni Kisagari ang kobold na ito. Samantala, sa isip ni Hoshigani, mas magaling si Kisagari kaysa inaakala niya. Baka iimbitahan niya talaga siya. Mahusay Kisagari, wika pa ni Hoshigani. Agad namang nagpasalamat si Kisagari. Kasunod nito, sinabihan ni Hoshigani si Kisagari na dahil maganda ang kanyang ginawa niya, hahayaan niya siyang harapin ang malaki. Ngunit naguguluhan si Kisagari sa kanyang sinasabi. Kaya ipinaliwanag niya sa kanya na ang paglilitis ay nasa harap ng silid ng boss. Ito ay tinatawag na mini-boss. Makalipas ang ilang sandali, nakaharap na nina Kisagari at Hoshigani ang mini-boss na level 15 Kobold General. Agad-agad, sinabihan ni Hoshigani si Kisagari na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagtamba sa mga tagasunod. Agad namang sumang-ayon si Kisagari sa kanya. Sa isang kisap mata, agad na napaslang nina Kisagari at Hoshigani ang mga alagad ng Kobold General. Gayunpaman, pareho silang natigilan matapos ang biglaang pag-atake ng Kobold General. At ang nakakagulat pa, isang bagong hanay ng mga pangkalahatang disipulo ng Kobold ang lumitaw na naman sa eksena. Kaya ayon kay Kisagari, mukhang walang kwenta ang pagpatay sa mga tagasunod. Sa sandaling ito, sinabi ni Hoshigani na mabilis ang pag-uptake ni Kisagari. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang pipiliin niyang gawin sa sitwasyong iyon. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabi na itutumba niya ang maliliit sa isang iglap, pagkatapos ay ituon ang pansin sa pangunahing banta. Dahil doon, napangiti si Hoshigani at sinabing tama. Pagkatapos nito, inanyayahan niya itong isakatuparan ang planong iyon. Gayunpaman, habang pareho silang nakikipaglaban sa mga kobold, sinabi ni Kisagari na alam niyang hindi yun ang pinakamagandang oras para magtanong. Ngunit tinanong pa rin niya si Hoshigani kung ayos lang ba ang kanyang guild sa pagsalakay sa kanya sa piitan o dungeon. Kaagad, sumagot si Hoshigani at sinabing ayos lang. Dagdag pa niya, plano rin niyang umalis sa guild na iyon. Kaya naman nagulantang si Kisagari sa kanyang narinig. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hoshigani na mamaya na ang kwentuhan at tapusin na iyon. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot si Kisagari sa harapan ng general ng Kobold at nagawa niyang diretsyong laslasin ang tiyan nito. Kasunod nun, tinawag ni Kisagari si Hoshigani. Agad namang tumugon si Hoshigani at sinabi na susundan niya ito ng pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahan, isang grupo ng mga kobold ang biglang lumitaw bago pa man mailunsad ni Hoshigani ang kanyang pag-atake. At dahil doon, nagpasya silang dalawa na umatras. Bilang resulta, ninas si Hoshigani at sinabing malapit na sana tayo, na parang hindi sapat na inis ang pakikitungo kay Kakeru. Higit pa rito, nagtaka si Hoshigani kung ano ang gusto ni Kakeru. Iniisip din niya kung gusto ba nitong magsimula ng guild kasama niya. As if naman, jackass. Dagdag pa niya, kung kailangan niyang patuloy na makipagtambol kay Kakeru, mag-isa na lang siya sa halip. Sa kabilang panig,
Tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung talaga bang aalis siya sa kanyang guild. Higit pa rito, hindi siya makapaniwala na aalis siya sa Bloodshine, na siyang pinakamalaking guild doon, nang ganoon. Subalit sinabi ni Hoshigani na seryoso siya. Kaya naman talagang nabigla si Kisagari sa kanyang narinig. Alinsunod sa babaeng ito, mayroon itong mga benepisyo, ngunit ito ay higit na problema kaysa sa halaga nito. Kung iisipin lang iyon, ay sapat na para menas siya. Samantala, sinabi ni Hoshigani na gagamitin niya ang mga kobold na iyon para maibsan ang kanyang stress. Dagdag pa niya, ang kanyang kakayahan ay isang malawak na pag-atake. Ito ay nagiging medyo mahina laban sa isang target. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Hoshigani ang kanyang kakayahan at sinabing, "Dinggin niyo ako, mga bituin." At bumaba na parang ulan. Bilang resulta, umulan ng naglalagablab na mga bituin sa lugar na iyon. Dagdag kaalaman mga Lods, ang Tir na Nog ay isang mythical realm ng Irish folklore, na kilala bilang the Land of the Young or the Land of Youth. Ito ay kumakatawan sa ibang daigdig na paraiso kung saan ang mga naninirahan ay hindi tumatanda at sikat sa alamat ng Oshin at Niv. Kaya naman, ayon kay Kisagari, kahit na ito ay hindi gaanong makapangyarihan kung minsan, iyon pa rin ay hindi ka panipaniwala. Na-refresh ang pakiramdam ko ngayon. Ang natitira na lang ngayon ay ang huling boss. Sambit ni Hoshigani. Gayunpaman, sinabi niya kay Kisagari na magpahinga lang muna bago iyon. Sa puntong ito, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung narinig na ba niya ang dakilang bayani noon. Agad namang nagtanong si Kisagari kung hindi ba ang dakilang bayani ang unang adventurer sa Japan na nag-alis ng heroic rank dungeon. Bukod dito, sinabi rin ni Kisagari na sa tingin niya ay ang pangalan ng taong iyon ay. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang mga salita nang biglang sumabat si Hoshigani at sinabi na ang pangalan ng taong iyon ay Michinaga Dojiro. Ngunit ayon kay Hoshigani, iyon ang dati niyang pangalan. Dagdag pa niya, pagkatapos magpakasal ni Michinaga Dojiro, siya ay naging isang Hoshigani. Sa madaling salita, siya ang kanyang lolo. Higit pa rito, ang espadang iyon ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. At hindi lang iyon, laging kinukwento sa kanya ng lolo niya ang lahat ng uri ng kwento. Tungkol sa mga mapanganib na paglalakbay, kasama niya ang kanyang mga kasama upang tuklasin ang hindi kilalang mundo. Hindi mapipigilan ng sinuman o anumang bagay. Bilang karagdagan kay Hoshigani, gusto niyang maranasan din ang ganitong uri ng fairy tale adventure. Iyon ang dahilan kung bakit pinaplano niyang magsimula ng sarili niyang guild sa malapit na hinaharap. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na ipahiram sa kanya ang kanyang lakas kapag dumating na ang oras na iyon. Ayon kay Kisagari, kung ayos siya na naroon siya, kung gayon siya ay magiging masaya. Ngunit hindi man lang natapos sa pagsasalita si Kisagari. Nang sabihin ni Hoshigani na sapat na ang kwentuhan dahil, ayon sa kanya, mahaba na ang oras ng kanilang pahinga. Kaya naman niyaya na niya itong pumunta sa silid ng boss. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay narating na nila ang silid ng boss Kobold. Gayunpaman, sinabihan ni Kisagari si Hoshigani na maghintay dahil ayon sa kanya, may mga tao doon. Siguradong nakuha mo na ang iyong matamis na oras. Wika pa ni Kakero. Dagdag pa niya, hinihintay niya si Hoshigani. At para kay Kisagari na isang walang kakayahang basura. Gayunpaman, agad na tinanong ni Hoshigani si Kakero kung ano ang ginagawa niya doon. Ngunit tinanong din siya ni Kakero kung hindi ba halata na nandoon sila para tulungan ang kanyang mga kaibigang hindi mapapalitan. Sa isip ni Kisagari, iyon ay walang kwentang mga salita galing kay Kakero. Bilang karagdagan kay Kakero, pumunta siya doon para siguraduhing walang ginagawang padalos-dalos ang kanyang mga kaibigan. Bukod dito, sinabi rin niya na binigyan pa sila ng kanyang ama ng mga bagong gamit sa kanyang kahilingan. Kaya naman tinanong siya ni Hoshigani kung hahamunin niya ba ang boss o hindi. Gayunpaman, sinabi rin niya na first come, first serve. Kaya ang karapatan ay kanya. Kahit na ayaw niyang hayaan siya nito. Samantala, ang karapatang hamunin ng boss ay mapupunta sa kung sino ang mauunang makapasok doon. Ito ay isang hindi sinasabing tuntunin sa mga adventurer. Pastahan tayo, sambit ni Kakero. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hoshigani na papatunayan niya sa kanya na siya ay seryoso sa pagpuntirya para sa tuktok.
Dagdag pa niya, makikita ni Hoshigani ang kanyang tunay na kaluwalhatian sa paggalaw. Sa kabilang banda naman, sinabihan ni Kakeru sa kanyang mga kaibigan na ang brain-dead bullshitter na si Kisagari ay nakatitig lang sa kanila na parang tulala. Gayunpaman, sinabihan lang ni Hoshigani si Kisagari na titingnan lang nila kung ano ang kanilang makakaya. Agad namang sumang-ayon si Kisagari dahil ayon sa kanya, maari nilang hamanin ang boss sa ibang pagkakataon. Sa kabilang dako, nagmamasid lang si Loki sa kanila. Gayunpaman, nagalit siya kay Kakeru dahil sa lakas ng loob niyang kutsain si Kisagari. Sa sandaling ito, makikita natin ang boss ng Kobold Settlement, ang Kobold King na nasa level 20. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng parehong kasanayan tulad ng Goblin King, Summon Underling. Nagtataglay din ito ng makapangyarihang kasanayan na tinatawag na Thundering Blade. Nang walang kung ano-ano'y, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng grupo ni Kakeru at ng mga halimaw na ito. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, ayaw niyang aminin ito, ngunit ang grupo ni Kakeru ay walang duda na malakas. Siguradong matatalo nila ang Kobold King. Gusto mo ang nakikita mo, Hoshigani. Ito ang aking kapangyarihan. Wika pa ni Kakeru. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan at inutusan ang Kobold King na mapuno ng kabaliwan at maging isang malupit at dapat magdulot ng pagkawasak sa mundo. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito. Bigla-bigla, ang Kobold King ay agad na umabot sa level 25 na may status na Berserk. At dahil dito, naguluhan si Kakeru kung ano yun. Sa isang iglap, biglang lumapit ang Kobold King para salakayin si Kakeru. Malas lang niya, hindi niya nagawang iwasan o harangan ang pag-atake ng Kobold King. Kaya naman direkta siyang tinamaan nito, na naging dahilan upang tumilapon siya. Sa kabilang panig, naguguluhan din si Hoshigani sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman tinanong ni Kisagari si Loki kung ano ang ibig sabihin noon. Agad namang sumagot si Loki at sinabi sa kanya na malamang ihalata iyon. Dagdag pa niya, iyon ang kanilang parusa sa paghadlang kay Kisagari. Balik sa laban, walang magawa si Kakeru sa puntong ito. At nang malapit ng wakasan ng Kobold King ang kanyang buhay, biglang pumasok sa eksena si Hoshigani at nagawa niyang harangan ang espada ng Kobold King na ito. Gayunpaman, ayon sa kanya, iyon ay isang katawa-tawang lakas. Sa kabilang panig, tinanong ni Loki si Kisagari kung sigurado ba siyang tatayo lang siya doon. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na si Hoshigani ay malalagay na sa panganib sa ganoong antas, kaya naman sinabihan ni Kisagari si Loki na siya ay kakilakilabot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinipa ni Kisagari ang mukha ng Kobold King. Pagkatapos nun, sinabihan niya si Hoshigani na ilayo doon si Kakeru at ang iba pa. Sinabi rin niya na tatapusin niya ang halimaw na iyon. Gayunpaman, galit na sinabihan ni Kakeru si Kisagari na itigil na ang panloloko dahil ayon sa kanya, walang paraan na matatalo iyon ng isang basurang tulad niya. Ngunit hindi na lang siya pinansin ni Kisagari. Sa kabilang panig, sumang-ayon si Hoshigani kay Kisagari at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iiwan niya iyon sa kanyang mga kamay. Ngunit sinabihan din siya nito na huwag ipilit ang sarili. Samantala, mamulong si Kisagari at sinabing sana lang. Panatilihin ni Loki ang mga uri ng mga trick sa isang minimum. Kasunod nito, bigla niyang tinawag si Luffy. Bilang resulta, talagang nagulantang si Kakeru. Napatanong pa siya kung ano ang bagay na iyon. Sa kabilang banda naman, agad na na-inlove si Hoshigani kay Luffy dahil sa napaka-cute nito. Ngayon, gawin na natin ito. Wika pa ni Kisagari. Pagkatapos ay inutusan niya si Luffy na harapin ang mga disipulo ng hari ng Kobold. Agad namang sumang-ayon si Luffy sa kanya. At habang nakikipaglaban si Luffy sa mga Kobold, agad ding inatake ni Kisagari ang Kobold King. Ngunit ito ay talagang malakas. Tumilapon pa si Kisagari dahil sa lakas ng puwersa ng Kobold King. Gayunpaman, desidido si Kisagari na talunin ang Kobold King. At sa kabutihang palad, nagawa niyang tamaan ang katawan ng Kobold King sa pagkakataong ito. Ngunit iyon ay masyadong mababaw. Sa hindi inaasahan, inilabas na ng Kobold King ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, napatanong si Kisagari kung nagawa ba niyang kopyahin ang kakayahan na Thundering Blade. Bigla-bigla,
Lumitaw ang system na nagsasabing matagumpay na nakopya ni Kisagari ang kasanayan na dumadagandong na talam o Thundering Blade. Samantala, ang kasanayan na Thundering Blade ay maaaring bumalot sa sandata ng gumagamit sa pumipintig na kidlat. Pinahuhusay ang lakas at pierce rate ng mga pag-atake. Bukod dito, maaari itong pansamantalang hadlangan ng mga galaw ng target. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, siguradong nakakainis itong harapin. Sa isang iglap, inutusan ni Kisagari si Luffy na umatake. Kaya naman agad na ginamit ni Luffy ang kanyang malakas na kapangyarihan laban sa Kobold King. At sa kabutihang palad, nataman niya ito. Subalit sa hindi inaasahan, sadyang napakalakas na ng Kobold King na ito na kahit ang mga pag-atake ni Luffy ay hindi nakakaapekto sa kanya. Ayon kay Kisagari, mukhang lumang galaw na iyon. Kasunod nito, bigla niyang itinaas ang kanyang espada at inactivate ang Thundering Blade skill. Dahil may isa pang epekto ang skill na iyon. Bukod sa weapon buff nito, maaari nitong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat upang magpalabas ng pag-atake na awe. Higit pa rito, maaari rin itong masindak ang anumang mga target na tatamaan. Nang walang karagdagang abala, sinugod na ni Kisagari ang Kobold King gamit ang bagong skill na nakuha niya. Gaya ng swerte, matagumpay niyang nasaksak ang puso ng Kobold King na ito. At sinabi niya na iyon na ang katapusan. Kaya naman wala nang nagawa pa ang Kobold King kundi ang sumigaw at umungol ng napakalakas. Samantala, labis na namangha si Hoshigani sa kanyang nasaksihan. Sa sandaling ito, sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na tapos na. Good work, Kisagari. Tugon naman ni Hoshigani. Ngunit sa puntong ito, napaisip siya kung sino ba talaga si Kisagari. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Loki si Kisagari kung kailangan ba talaga niyang pumasok sa paaralan. Dagdag pa niya, ang pagpasok sa isang piitan o dungeon sa halip ay magiging isang mas mahusay na paggamit ng kanyang oras. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, kinailangan niyang pumasok sa paaralan upang makapasok sa mga dungeons. Bukod dito, maraming impormasyon tungkol sa mga dungeons sa kanyang paaralan. Maaari siyang makahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kung sino ang maaaring naglagay ng sumpa sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ayon kay Loki, ang pagpunta sa mga piitan o dungeons ay ang pinakamahusay na paraan para lumakas. Gayunpaman, sinabihan lang niya si Kisagari na gawin ang sa tingin niya ay angkop. Sinabi rin niya sa kanya na tila mayroong isang bagay na kawili-wili sa akademya. Samantala, tinanong ni Kisagari si Loki kung aalis na ba siya. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Loki na mag-e-enjoy siya sa show. Sa sandaling ito, sa Tengetsu Academy, sa Room 2A, biglang pumasok si Kisagari sa silid-aralan. Kaya naman nagulat ang kanyang mga kaklase matapos siyang makita dahil akala ng karamihan sa kanila ay namatay na si Kisagari. Gayunpaman, tinanong ng lalaking nasa kaliwa ang kanyang kaibigan kung gaano ba katagal magpapatuloy na magsikap na maging isang adventurer ang taunang iyon. Sa isip ni Kisagari, tila siya ay isinulat bilang patay na. Ngunit ayon sa kanya, walang alinlangan na iyon ay kagagawa ni Kakeru. Sa hindi inaasahan, biglang binati ni Hoshigani si Kisagari. Pagkatapos ay nagpasalamat siyang muli tungkol sa kahapon. Sa isang iglap, binati rin ni Kisagari si Hoshigani. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ang dapat magpasalamat sa kanya para sa napakahalagang pagsasanay. Sa kabilang banda, tinanong siya ni Hoshigani kung paano nila haharapin ang intermediate rank na dungeon na pinangalanang Above of the Dead para sa kanilang susunod na dungeon. At sa isip ni Hoshigani, hindi pa rin niya alam ang limitasyon ng lakas ni Kisagari. Kaya't mabubunyag din niya ang kanyang mga sikreto. Sa kabaligtaran, ayon kay Kisagari, tiyak na naghihinala si Hoshigani sa kanya. Kaya't napagdesisyonan niya na hindi siya dapat maging masyadong marangya, gamit ang kanyang kakayahan sa harap niya mismo. Sa udyok ng sandali, biglang nagtanong ang lalaki sa gitna kung bakit nakipagkaibigan si Hoshigani sa talunan na iyon. Alinsunod sa lalaking ito na nasa kanan, si Hoshigani ay baliw dahil naisip pa niya na pumasok sa isang piitan kasama si Kisagari. Gayunpaman, hindi na lang sila pinansin ni Hoshigani. Pagkatapos, tinanong niya si Kisagari kung libre ba siya sa araw na iyon. At kung gayon, maaari silang pumunta kaagad pagkatapos sa paaralan. Nang walang babala,
Biglang pumasok si Kakeru sa silid. At sa isang iglap, sinabihan niya si Kisagari na ang lakas ng loob niya na magpakita doon. Subalit sinabihan ni Hoshigani si Kakeru na naniniwala siyang linya niya iyon. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na siya ang may lakas ng loob na makipag-usap sa kanila. Samantala, umaasa si Kisagari na hindi ito mauuwi sa isa pang abala. Ngunit ang nakakagulat, biglang hinamon ni Kakeru si Kisagari na labanan siya. Bukod dito, sinabi rin ni Kakeru na ilalantad niya ang kanyang mga kasinungalingan upang makita ng lahat. Kaya naman napatanong si Kisagari sa puntong ito kung bakit. Sa kabaligtaran, nakangiti lang si Loki sa sandaling ito. Gayunpaman, samantala, tinanong ni Kakeru si Kisagari kung hindi ba't nilinis niya ang dungeon ng mag-isa. Kaya sinabihan niya siyang huwag sabihin sa kanya na siya ay tatakas. Hindi, ako, sambit ni Kisagari. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, bigla siyang sinabihan ni Loki na tanggapin ang hamon ni Kakeru. Ngunit ayon kay Kisagari, ayaw na niyang mag-stand out ng higit pa sa ginawa niya. Dagdag pa, ito ay isang abala lamang. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Loki na iyon ay para mapawi ang kanyang pagkabagot. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na dapat niyang sabihin kay Kakeru na dalhin din ang kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Loki, higit sa lahat, nakaharang si Kakeru sa huling dungeon. Kaya oras na para ipakita sa kanya kung sino talaga ang namumuno. Kaya naman sa isip ni Kisagari, siguradong nakakainis kung may mangyari ulit na ganoon. Siguro tama si Loki. Dagdag pa niya, maaaring mas mahusay na ayusin ang mga bagay doon at ngayon pagkatapos ng lahat. Kaya naman sinabihan ni Kisagari si Kakeru na lalabanan niya siya. Sa kasalukuyang panahon, sinabi rin niya sa kanya na maaari niyang dalhin ang kanyang dalawang kaibigan habang sila ay naruroon. Lalabanan silang lahat ni Kisagari. Higit pa rito, sinabi ni Kisagari na ayaw niyang makarinig ng anumang mga dahilan kapag natalo niya si Kakeru. Bilang resulta ng sinabi ni Kisagari, talagang nagalit sa kanya si Kakeru dahil ayon sa kanya, minamaliit siya ng basura at mantsang si Kisagari. Sa kabilang dako naman, ayon kay Loki, hindi masaya ang isang simpleng lumang labanan lamang. Kaya tinanong niya si Kisagari kung paano kung magdaragdag sila ng taya. Kaya sa kasong iyon, sinabi ni Kisagari kay Todo Kekruna na kung mananalo siya, hahayaan niya na umalis si Hoshigani sa kanilang guild, at gagawing aprubahan ng JDMO ang pagpaparehistro ng kanyang bagong guild. Bilang direktor ng JDMO, tinanong ni Kisagari si Kakeru kung tama ba siya na ang ama ni Kakeru ay may awtoridad na gawin iyon. Dagdag pa ni Kisagari, higit pa sa pangarap ni Hoshigani iyon. Kaya naman natigilan si Hoshigani sa sandaling ito. Gayunpaman, habang si Kakeru ay nagngangalit dahil sa galit, tinawag niya si Kisagari na isang mayabang na maliit na basura. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na papatayin niya siya. Ilang sandali pa, sa Tengetsu Academy Training Grounds, sinabi ni Kisagari na kung sino ang unang bumagsak o sumuko ay siyang talo. Kasunod nito, tinanong niya sila kung ayos lang ba iyon sa kanila. Agad namang sumagot si Kakeru at sinabi na ayos lang. Dahil ayon sa kanya, si Kisagari ay matatalo rin naman sa alinmang paraan. Sa hindi inaasahan, biglang inilunsad ni Kakeru ang kanyang unang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malalakas na kapangyarihang apoy. Subalit madali lang itong naiwasan ni Kisagari. Ngunit ang nakakagulat, biglang sumulpot si Yoshimura at lumapit para umatake sa harapan ni Kisagari. Sa kabutihang palad, mabilis si Kisagari kaya nagawa pa niyang iwasan ito. Ngunit sinabihan siya ni Yoshimura na itigil ang pag-iwas. Sa kabilang banda naman, naghahanda si Hayato na salakayin si Kisagari sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang makapangyarihang kakayahan. Sa kabutihang palad, nagawa itong harangin ni Kisagari. Ngunit bigla-bigla, lumapit ulit si Kakeru upang salakayin si Kisagari. At sinabi niyang susunugan niya siya hanggang sa maging malutong. Kasunod nito, ginamit ni Kakeru ang kanyang Firestorm technique. Kaya naman natigilan si Hoshigani sa sandaling ito dahil nag-aalala siya para kay Kisagari. Samantala, ayon kay Kakeru, kapag talunan, laging talunan. Dagdag pa niya, pagsisisihan iyon ni Kisagari hanggang sa kabilang buhay. Ngunit ang nakakagulat, biglang lumitaw si Kisagari sa kalagitnaan ng apoy na parang walang nangyari.
Tinanong din niya sila kung sino ang nagsabing patay na siya. Kasunod nito, inactivate ni Kisagari ang kanyang kasanayan sa copycat. At agad na nagawang makopya ang kakayahan na tinatawag na Herculean Strength. At ang kasanayan sa Thunderbolt. Samantala, ayon kay Loki, nakakatawa dahil iniisip ni Kakeru na kayang talunin ng mahihinang apoy na iyon si Kisagari. Gayunpaman, tinanong ni Kisagari si Loki kung tama ba siya na napagtanto ni Loki na mamamatay siya kung hindi mas mataas ang kanyang antas. Ngunit sinabihan lang siya ni Loki na huwag magpatalo sa sandaling iyon. Agad namang sinabi ni Kisagari na hindi niya kailangang sabihin sa iyon kanya. Pagkatapos nun, bigla siyang umatake habang sinasabing mananalo siya. Gayunpaman, gusto ni Yoshimura na makipagsabayan kay Kisagari. Ngunit ang nakakagulat, walang kahirap-hirap siyang napigilan ni Kisagari. Kasabay nito ang pag-activate niya sa kanyang bagong kakayahan na Herculean Strength Skills. Kaya naman talagang nagulantang ang lahat sa puntong ito. Kasunod nito, matagumpay na natama ng malapakyaw na suntok ni Kisagari ang tiyan ni Yoshimura. At sinundan pa ito ng Jet Li na isang malakas na sipa. Na naging dahilan upang tumilapon si Yoshimura. Kaya naman nanginginig na sa galit si Kakeru sa puntong ito. Gayunpaman, kinausap siya ni Kisagari at sinabing, tapusin na natin ito, todo Kakeru. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Kakeru kay Kisagari na huwag manguna. Pagkatapos nun, bigla niyang ginamit ang kanyang makapangyarihang apoy para patayin si Kisagari. Gayunpaman, madaling napigilan ni Kisagari ang mga pag-ataking iyon. Kaya bilang resulta, nagulat ang mga audience na ito sa ginawa ni Kisagari. Napatanong pa ang binatang nasa kaliwa na hindi ba't mahina lang si Kisagari. Samantala, ayon kay Hoshigani, iyon ay tulad lamang ng paglalakad sa parke para sa Kisagari. Napakasimple para sa kanya. Balik tayo sa labanan. Tinanong ni Kisagari si Kakeru tungkol sa kung ano ang mali. Tinanong din niya ito kung sumusuko na ba siya. Dahil dito, mas lalong nagalit sa kanya si Kakeru at sinabi pa nitong papatayin siya. Papatayin na kita, Kisagari, galit na wika ni Kakeru. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Kisagari na hindi siya dapat magmura. Ngunit tinanong siya ni Kakeru kung sa tingin niya ba ay bigating kalaban siya dahil lang sa natalo niya si Yoshimura. Subalit sinabihan lang siya ni Kisagari na putulin na ang usapan. Pagkatapos ay niyaya niya na itong sumugod sa kanya. Sa isang iglap, biglang umatake si Hayato habang sinasabing, pumunta ka na sa impyerno, talunan. Ngunit sa isang kisap mata, madaling naiwasan ni Kisagari ang kanyang pag-atake at bigla siyang sumulpat sa kanyang harapan. Kaya naman natigilan si Hayato sa puntong ito. Ang nakakagulat, sinabi ni Kisagari kay Hayato na maaari siyang mauna sa impyerno. Kasunod nito, inactivate ni Kisagari ang Thunderbolt skill. At agad itong ginamit laban kay Hayato. Sa sandaling ito, sinabihan ni Kisagari si Kakeru na siya na lamang ang huling nakatayo. Gayunpaman, samantala, napagtanto na ni Kakeru ngayon na ang kasanayan na imitasyon ni Kisagari ay nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang mga kasanayan ng iba, kaya nakopya niya ang mga kasanayan na Thunderbolt ni Hayato. Ngunit bukod pa sa pagkakaroon ng mababang rate ng tagumpay, isang beses lang niya magagamit ang kasanayan bago ito mawala. Kaya ayon kay Kakeru, malapit nang maubusan ang swerte ni Kisagari. Kaya naman sinabi niya kay Kisagari na ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba ng kanilang mga kasanayan. Ngunit dahil sa sinabi ni Kakeru, napatawa na lang ng malakas si Loki habang napapatanong. Kung iniisip pa ba talaga ni Kakeru na kaya niyang manalo? Dagdag pa ni Loki, iyon ay lubos na nakakatawa. Sa kabilang panig naman, ayon kay Kisagari, nais niyang panatilihing lihim ang katotohanan na ang kanyang kakayahan ay nagbago. Hindi tulad ng copycat, ang mga kasanayang kinopya gamit imitasyon o imitate ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Kaya naman iiwasan niyang gamitin muli ang Herculean Strength o Thunderbolt. Gayunpaman, ang masakit na relasyon mula sa nakaraan ni Kisagari, ihihiwalay niya iyon doon at sa sandaling iyon. Samantala, sinabihan ni Kakeru si Kisagari na huwag maging maangas dahil lang natalo niya ang kanyang mga kasamahan. Sa salita ka lang ba talaga magaling? Tugon ni Kisagari. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya na ayos lang na tumakas kung siya ay natatakot. Nang walang kung ano-ano'y,
Biglang sumugod si Kakeru patungo kay Kisagari at sinabing puputulan niya ang kanyang dila. Diretso sa bibig niya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kisagari na harangin ang pag-atake ni Kakeru. Ngunit bigla siyang natigilan, nang ginamit ni Kakeru ang kanyang malalakas na apoy laban sa kanya. Sa kabaligtaran, nakaramdam ng pag-aalala si Hoshigani para kay Kisagari. Sa mismong mukha, kamusta ang lasa, tarantado? Wika ni Kakeru. Ngunit labis siyang nagulantang matapos niyang makitang buhay na buhay pa si Kisagari. Magandang kalungkutan, hindi ba't sinubukan mo na ang parehong pag-atake na iyon kanina? Wika pa ni Kisagari. Bukod dito, tinanong din niya si Kakeru kung bakit wala siyang natututunan ng mga bagong trick. Kaya naman napatungangan na lang si Kakeru sa sandaling ito dahil naguguluhan pa rin siya kung paano iyon naging posible. Sa puntong ito, sinabi ni Kisagari kay Kakeru na ang kanyang kakayahan ay hindi tumama sa kanya. Kaya naman nabigla si Kakeru sa kanyang narinig. Sa isang iglap, sinabihan niya si Kisagari na itigil ang pagbibiro dahil, ayon sa kanya, tinamaan niya siya ng sapol. Dagdag pa niya, hindi yun maaaring maiwasan ni Kisagari. Ngunit ayon kay Kisagari, maliban na lamang kung ang pagsabog ay hindi sanhi ng apoy ni Kakeru. At siya mismo ang nagdulot nito. Kasunod nito, tinanong niya siya kung alam ba niya ang ibig sabihin nun. Kaya naman napagtanto ni Kakeru na kinopya ni Kisagari ang kanyang kakayahan. Ngunit napapaisip pa rin siya kung kailan nakopya ni Kisagari ang kanyang kasanayan o skills. Dahil ayon sa kanya, halos hindi gumagana ang kasanayan ni Kisagari hanggang sa araw na iyon. Ngayon naman, tapusin na natin ito, wika pa ni Kisagari. Sa isang kisap mata, sumugod na si Kisagari patungo kay Kakeru. Agad namang ginamit ni Kakeru ang kanyang kapangyarihang apoy laban kay Kisagari. Ngunit malas lang niya, madaling napigilan ni Kisagari ang kanyang mga pag-atake. Kaya't natigilan si Kakeru nang biglang sumulpot si Kisagari sa kanyang harapan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Kakeru na ihampas ang kanyang espada. Ngunit ayon kay Kisagari, iyon masyadong mabagal. At dahil doon, sinunggaban na ni Kisagari ang pagkakataon na atakihin si Kakeru mula sa likuran. At matagumpay niyang nataman ito. Subalit buhay pa rin si Kakeru. Sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Kisagari ang kanyang kasanayan na wordplay at inutusan niya si Kakeru na huwag gumalaw. Kaya naman sobrang nagulat si Kakeru dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Higit pa rito, napatulala din siya. Matapos niyang makita na nagawang kopyahin muli ni Kisagari ang kanyang kakayahan sa apoy. Teka lang Kisagari, susuko na ako, wika ng nagmamakaawang si Kakeru. Subalit sinabihan lang siya ni Kisagari na huwag mag-alala. Dahil ayon sa kanya, sisiguraduhin niyang hindi siya mamatay doon. Wala nang nagawa pa si Kakeru kundi ang sumigaw dahil sa init at sakit. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan ni Kisagari si Kakeru na talo na siya. Ngunit hindi makapaniwala si Kakeru sa kinalabasan ng kanilang labanan. Napatanong pa siya kung paano siya natalo ng isang talunan tulad ni Kisagari. Sa kabilang banda, ginamit muli ni Kisagari ang kanyang kakayahan upang kontrolin si Kakeru. Pagkatapos ay inutusan niya itong tuparin ang kanyang pangako. Agad namang tumugon si Kakeru at sinabing tutuparin niya. Kasunod nito, biglang nawala ng malay si Kakeru. Ilang araw pagkatapos ng tunggalian, sa tulong ng ama ni Kakeru, ligtas na nakaalis si Hoshigani sa Bloodshine Guild gaya ng plano. At dahil doon, sina Hoshigani at Kisagari ay gumawa ng sarili nilang guild. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share. At mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, paalam!